Kong, simulan ko na doon sa statement ninyo kanina. Tunog lata. Yung sinubmit nung kabilang kampo. Ano po bang hinahanap ninyo sana na gusto ninyong makita? Independent affirmative defenses na yung sagot po talaga sa mga tanong ng taong bayan. Kung mapapansin natin sa pre-trial brief at kahit sa answer po, hindi po talaga naglalatag ng contrary or contravening evidence si VP Sara na yun yung sagot niya kung bakit hindi totoo yung mga allegations sa articles of impeachment. Usually, ang sagot lang po niya, hindi po totoo yan. And nakita nga po natin sa pre-trial brief, yung mga nilista nilang witnesses, yung nilista nilang mga documentary evidence na gustong i-present, halos mirror ng mga gustong i-present ng prosecution. No? So, nakikita natin na wala pong intention na mag-introduce ng ibang witnesses or iba kayang evidence na magsasabi na hindi totoo yung nasa allegation dahil ang tingin natin either wala po talagang sagot or ayaw sagutin. So sa atin, no, ampaw, no, kulang, halos wala, tunog lata. Pero, Congresswoman, maganda kasi pinupunto ni Jovi kanina eh. Hindi ba? Na baka mamaya strategy lang yan. Hindi pa lang nila ilalabas ngayon. Well, sa una, pag sa pre-trial brief or sa pre-trial conference, meron pong expectation na ang dalawang partido in good faith ay hindi magsusurpresahan ng isa't isa, hindi bibiglain. Kaya po, ilalatag na po doon yung ebidensya na hawak nila, yung sagot na gusto nilang ipahayag, no? And bigyan ng oportunidad yung kabilang partido na maghanda para po sa kanilang pwedeng itanong or counter doon sa mga sagot na yon. Siguro sabi nating gentleman's agreement yon, pero ganun po yung kalakaran sa mga regular court proceedings. So yun din po yung inaasahan natin sana kay VP Sara, pero for the longest time, it's been years actually, wala pa rin tayong naririnig na sagot. Feeling ko mas likely na wala po talagang sagot na gustong ilabas doon sa mga tanong ng mamamayan. Nonetheless, nag-reserve nga po sila ng right to provide further evidence, no? Or yes, to provide further evidence as necessary. So, pa natin hintayin kung ano po yung mga ilalaki pa sa mga susunod na trial hearings. Good evening, Kong. Si Chicky Verhel po ito. Kanina po, no, Kong, sabi ninyo na yung depensa po ay minimirror lang nila yung presenta ng prosecution. Yes, gets namin yung thought po, pero baka you can give us a simple example po, simple specific example para mas maintindihan pa po namin. Siguro ang isang pinaka-example na pwede kong i-point out doon po sa usapin ng SALN, meron pong sa pre-trial brief, pag-point out ng issue na hindi po namin na-receive yung mga ganitong ebidensya na gustong ilakip noong na-receive namin yung Sabalia et al. Complaint, yung third and fourth impeachment complaints, pinapanote yon, pero nonetheless, ito po ay gusto nilang ilakip na ebidensya for consideration for their defense. Pero yung answer ay kasi po kapag maglalagay kayo ng witness or ng documentary evidence, no, dokumento na gusto nyong ipresenta sa court, magbibigay ka ng rason. Yung rason, ito po maglalatag ka ng ano yung gusto mong i-prove. Pero yung nakalagay po sa pre-trial brief ni VP Sara, lahat po sila ay pare-pareho to rebut the allegations in the articles of impeachment, no, or to disprove yung mga articles na yon. So sa atin, hindi po talaga nagpapakita ng kahit anong counter doon sa mga nakalagay sa articles of impeachment. So hindi nila sinasabi kung ano actually yung laman ng SALN, ito ba ay tama o hindi, doon sa aligasyon na kulang yung nakalagay sa SALN. No, kunwari, yung recent na gustong ibukas na yung may mga firearms na under VP Sara's
name sa license pero hindi declared. So under declaration yon, wala silang sinabi about that, etc. So sa atin, yun po yung kulang na hanggang ngayon, nahanap pa rin natin. Oo. So kung ganito po ang kanilang asta or this is how they're going to be dealing with it, let's say next time, ganito pa rin po. Although meron po kayong hinihintay nyo po na more evidence ang lalabas and more explanation ang lalabas po. Pero kung ganito pa rin po, how will this affect the defense side po, Kong? I think the defense loses kapag hindi niya kinukuha yung oportunidad na maglabas at magbigay ng affirmative defenses o at least ng sagot sa mga tanong ng taong bayan. Kasi po, kung titimbangin lang din yung pinipresenta ng dalawang mga panig, kung meron pong aligasyon dito sa prosecution at may kalakip na ebidensyang nagsasabi, totoo to dahil may ganito kaming hawak. At yung depensa, ang kaya lang niyang sabihin ay, hindi po yan totoo. At maghahanap ng butas doon sa ebidensyang ng prosecution o kung paano siya inintroduce. Hindi po nalalaman o nakikita ng taong bayan na bakit hindi ako maniniwala dito sa ebidensya na to kung ang sinabi lang po ng kabilang panig ay hindi totoo at hindi nagbigay ng supporting evidence dun sa claim na yon. So the defense has more to lose kapag hindi po nila sinagot yung mga burning questions ng taong bayan gaya ng sino ba si Mary Grace Piatos. Kung may mailabas silang Mary Grace Piatos, yun po ay additional proof na pwedeng gamitin ng defense to say hindi po guilty si VP Sara. Or kaya may certifications to say na yung sinasabing bilyones na nakita natin and nakita ng report ng AMLAC na dumaan-daan sa bank accounts ni VP Sara and husband niya at hindi dineclare sa SALN, kung may proof sila na hindi yun totoo, edi mas pwedeng timbangin yun ng senator judge. Wala pong ganong mga nilalabas. So sa punot dulo, ang matatalo po din dito ay yung kakayahan na makapag-build ng counter-narrative ni VP Sara. Pero wala naman pong bawal sa ginawa nila. So, kumbaga, if they do this the whole time po ng pre-trial at yun nga lang po yung strategy, wala naman pong bawal at hindi naman po talaga completely mali. Kumbaga, it's Kung ganun their loss. Oo. Sa tingin mo, their loss lang po, pero hindi naman bawal ang ginagawa. How about pagdating po sa trial proper na po, pwede pa ba silang maglabas ng mga surprise evidence? Surprise additional evidence? Usually po sa korte, kapag maglalabas ng ebidensyang hindi po stipulate sa pre-trial conference, kailangan po nilang i-rationalize ito sa court. So, ibig sabihin, kailangan nila magbigay ng paliwanag. Bakit nila hindi pinresent ito doon sa pre-trial conference at nilakip sa pre-trial brief na yun na yung oportunidad at yun yung hiling, no, na dito nyo na ilatag para maabisuhan kami kung ano yung depensa at anong argumento nun. Kung hindi po, may mga pagkakataon na sa korte, kahit andyan, you're reserving your right, at hindi satisfactory yung explanation, may possibility na hindi po i-allow yun. Currently, sa criminal cases, no, dapat po nakalakip na po talaga sa pre-trial brief at pre-trial conference lahat, even though may reservation of evidence. So, ang sa atin, sa prinsipyo ng fairness, dapat nailabas na doon. Pero handa naman tayo kung ano man yung ilabas during the trial proper. Ang sa atin lang, no, mark po ng paano sineseryoso ni VP Sara at ng kanyang team kung sa pre-trial conference and pre-trial brief o kaya sa mga iba't ibang oportunidad dati na pahayag nila kung gaano sineseryoso nila yung mga aligasyon na ito at kagustuhan na i-disprove sila. Pero hanggang ngayon, puro technicalities pa rin yung naririnig natin na reasons kung bakit dapat hindi ito mag-prosper. So sa atin, may tinatanong tayo, seryoso po ba si VP Sara sa impeachment process na ito o hindi? Nako, Congressman, maraming salamat po for joining us this evening.